Sa unang araw ko sa bagong trabaho, natakpuan ko ang litrato ng aking asawa sa mesa ng isang katrabaho. Ngumiti ako at nagtanong, "Sino yan?" Sumilay ang pagmamalaki sa kanyang mukha. "Boyfriend ko, 3 taon na kami at may plano kaming magpakasal sa katapusan ng taon. Sa unang araw ko sa bagong kumpanyang ito, ipinangako ko sa aking sarili na mananatili akong kalmado. Hindi madaling magsimulang muli sa edad na 32, pero alam kong kaya ko. Ako si Andrea, ang bagong senior marketing manager sa isang mabilis na lumalagong tech firm sa Bonifacio Global City na tinatawag na Aethertech. Marami na akong pinagdaan ng laban sa mundong korporasyon, humawa nga kontratang nakakahalagang ang milyon-milyong piso at nakisalamuha sa pinakamahihirap pakisamahang matao. Akala ko, wala nang kahit anong bagay sa opisina ang makapagpapawala sa akin na balanse. Nagkamali ako. Ang mesa ko ay may frosted glass na partisyon na naghihiwalay dito mula sa kasunod. Sa kabilang panig, nakaupo ang isang mukhang delikadong dalaga. Mahaba at bahagyang alon ang kanyang buhok, walang kamali-mali ang kanyang makeup, at may suot siyang banayad at mamahaling pabango. Lumingon siya sa akin na may maningning at magilo ng ngiti, ang tipo ng ngiti na madaling makakuha ng loob ng mga tao. "Ikaw po ba si Andrea Santos? Ako si Maya, ang project assistant mo. Welcome sa Aethertech." Numiti ako at kinamayan siya. "Hey Maya, sabik na akong makatrabaho ka." Sinabi ko ito ng kaswal habang inilalagay ang aking bag sa upuan at inilalabas ang aking laptop. Tumatakbo na sa isip ko ang listahan ng magagawin, suriin ang mga project file, tingnan ang budget, basahin ang mga marketing collateral, at mag-schedule ng team meeting. Ngunit pagkatapos, hindi sinasadyang napadpad ang aking mga mata sa mesa ni Maya. Hindi dahil sa kanyang ganda o sa kanyang ngiti, kundi dahil sa isang silver na picture frame na nakalagay sa kaliwang sulok ng kanyang workspace, sa tabi ng isang maliit na nakapasong succulent. Napakalinis ng frame kaya't nasa salamin nito ang mga ilaw sa opisina na parabang pinapakintab itong may-ari araw-araw. At sa litratong iyon ay naroon ang aking asawa. Hindi ako nagkakamali, imposibleng magkamali. Ang lalaking naka-navy blue na polo shirt, ang pamilyar na bahagyang ngiti, ang dimple sa kanyang kaliwang pisngi, at ang mamatang iyon na nakatingin ng diretso sa kamera ng may init at kumpiyansa. Si Miguel iyon, ang aking asawa, ang lalaking kagabi lang ay gumagawa ng homemade paella para sa akin sa aming kusina, na yumakap sa akin mula sa likuran at bumulong, "Bukas ang malaking araw mo. Good luck, sweetheart." May isa pang detalye sa litratong iyon na nakpabara sa aking lalamunan. Ang navy polo shirt na suot niya. Ako ang bumili niyon para sa aming 3 anibersaryo ng kasal. At kung titignan mong mabuti ang background, makikita mo ang malalim na asul na karagatan at mga punong niyog na nakahilig patungo sa tubig. Eksaktong tanawin iyon mula sa dalampasigan sa El Nido, Palawan, kung saan kami nagbakasyon pagkatapos kong isara ang isang malaking marketing campaign. Ang litratong iyon ay dapat na nakapatong sa nightstand sa aming silid-tulugan. Alam ko iyon dahil ako mismo ang naglagay nito sa frame. Pero ngayon, narito ito, nakapatong sa mesa ng isang dalaga sa bago kong opisina. Ang hubat na katotohanan ay nakalatag sa harap ko. Isang malakas na ugong ang nagsimula sa aking matainga na parabang lahat ng mainit na dugo sa aking katawan ay biglang umakyat sa aking ulo para lamang biglang bumaba sa aking maapaa. Hindi ako natumba, ngunit nanghina ang aking mga tuhod. Marami na akong pinagdaanan sa buhay, ngunit sa sandaling iyon natutunan ko kung ano ang pakiramdam kapag ang iyong buong mundo ay gumuho sa ganap na katahimikan. Hindi ako agad nagtanong. Umupo ako, huminga ng malalim, at nagsimulang mag-type ng mga walang kabuluhang salita sa aking laptop para lang magkaroon ng panangga. Pagkatapos ay kaswal akong lumingon, pinipilit na gawing magaan at masayahin ang aking boses tulad ng dapat sa isang bagong empleyado. "Maya, sino yung lalaki sa picture?" Ang gwapo niya. Nagliwanag ang mga mata ni Maya na parabang binanggit ko ang kanyang paboritong paksa sa buong mundo.
Inilapit niya ang frame at marahang hinaplos ang salamin gamit ang kanyang daliri, itinuturing itong parang isang mahalagang hiyas. Ito ang boyfriend ko, Andrea. Ang panggalan niya ay Miguel. 3 taon na kami. Paborito ko itong litrato niya, kaya dinala ko sa opisina para maging inspirasyon. Magpapakasal na kami sa katapusan ng taon. Ang masalitang 3 taon ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. 3 taon, 7 taon na kaming kasal ni Miguel. Nangangahulugan iyon na mula pa nung ika-4 na taon ng aming pagsasama, namumuhay na siyang pangalawang buhay. Patuloy akong ngumiti. Ito ang ngiting ng isang babaeng sanay na itago ang kanyang maemosyon sa likod ng perpektong makeup. Napaka-perpektong ngiti ko na sinumang makakita ay iisipin na nag-usap lang kami ng magalang tungkol sa mga bagay-bagay sa opisina. So, magiging bride ka na pala. Congratulations. O nga, kinakabahan na nga ako, sabi ni Maya habang itinataas ang kanyang kaliwang kamay. Sa ilalim ng fluorescent na ilaw ng opisina, kumislap ang isang diamanteng singsing sa kanyang palasingsingan. Hindi ito basta-basta singsing. Sa isang sulyap pa lang, mahahalata mong napakamahal nito, isang malaking bato, radiant cut, na sumasalamin sa liwanag na parang isang matalim na talim. Nagpropose siya sa akin noong nakaraang buwan. Andrea, sabi niya gusto niyang ibigay sa akin ang kasal na nararapat para sa akin. Nagpaplano kami ng isang malaking reception sa isang luxury hotel sa BGC at tumitingin na ako ng mga designer dress. Pakiramdam ko ay parang liha ang lalamunan ko. Minsang sinabi sa akin ni Miguel na hindi siya mahilig sa mga magarbo at pasikat, na ang engagement ring ay dapat simple dahil ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa diamante. Naniwala ako sa kanya. Ang suot ko ay isang manipis na gintong wedding band na sinabi niyang bagay sa aming minimalistang pamumuhay. Ipinagmamalaki ko pa nga ang pagiging simple na iyon. Ngayon naiintindihan ko na hindi sa ayaw niya sa luho. Inilalaan niya lang ito para sa iba. Pinilit kong panatilihing matatak ang aking boses. Anong trabaho na fiancé mo? Nagtatrabaho siya sa investment finance. Sagot ni Maya na kasing kaswal nang kung nag-usap kami tungkol sa panahon. Napakaganda ng takbo ng karir niya ngayon. Laging abala kaya madalas siyang mag-overtime pero napakaalaga niya sa akin. Inulit ko ito sa aking isipan. Si Miguel de Leon, ang aking asawa. Ang lalaking kahapon lang ay nagsabi sa akin na abala siya sa isang malaking proyekto ngayong linggo at uuwi ng gabi. Ang lalaking humalik sa aking kaninang umaga bago umalis ng apartment. Narinig ko ang sarili kong nagtanong ng susunod na katanungan. Ang boses ko ay may tamang-tamang halo ng magalang na kuryosidad. Saan kayo nakakilala? Sa isang industry conference sa Davao. Guest speaker siya at nilapitan ko siya pagkatapos para kunin ang contact info niya. Sabi ni Maya na nagniningning na parang isang dalagang nagkukuwento ang isang fairy tale. Medyo mailap siya nuang una, pero mapilit ako at sa huli bumigay din siya. Sabi niya, ako ro ang nagtulak sa kanya na gusto na niyang mag-settle down. Ang pariralang mag-settle down ay parang isang malupit at baluktot na biro dahil ako ang kanyang asawa, ang babaeng pinili na niyang makasama na pinatibayang isang marriage license. Kumurap ako ang isang beses lang para pigilan ang mga luhang nagbabantang tumulo. Inisip ko ang lahat ng mga panahong ginamit niya ang mga late meetings bilang dahilan, ang mga text na nagsasabing na stuck siya sa opisina, ang mga weekend na sinasabi niyang may biglang business trip siya. Dati, nagrereklamo ako ng kaunti. Ngunit sa huli ay tumigil din ako dahil nagtiwala ako sa kanya. Tulad ng pagtitiwala kung hindi kusang masusunog ang aming apartment. Bigla, tumingin sa akin si Maya at nagtanong ng isang katanungan na parang dumudurok sa aking puso. Ikaw, Andrea, may asawa ka ba? Tumingin ako pabalik sa litrato sa kanyang mesa. Ang ngiti ni Miguel sa litratong iyon ay eksaktong ngiti na ibinibigay niya sa akin. Lumalabas na ang isang ngiti ay maaring hatiin sa 2 o 3 at mukha pa ring buo at tunay. Sumagot ako nang hindi nakbabago ang aking ekspresyon. Oo, 7 taon na akong kasal.
Nanlaki ng bahagya ang mata ni Maya at bahagya siyang tumawa na parabang nakarinig siyang isang sinaunang kasaysayan. Wow, 7 years. Ang tagal na niyan. Sigurado sobrang kalmado at stable ng relasyon niyo ngayon. Narinig ko na pagkatapos ng 7 taon, madaling magsawa ang matao sa isa't isa. Sinabi niya iyon nang walang bahid ng malisya. Ngunit bawat salita ay isang labaha na humihiwa sa aking balat. Hindi ako galit sa kanya. Galit ako sa baluktot na tadhana na naglagay sa akin sa eksaktong sitwasyong ito. Ang babaeng ito ay walang kamalay-malay. Inosenteng nakikipag-usap tungkol sa 7-year itch habang ako ay nakaupo sa gitna ng isang corporate office, pilit na ginagampanan ang aking papel ng walang pagkakamali. Tumango ako, nagalok nogisang pilit na ngiti. Kalmado at matatag, iyon ay may sariling uring kaligayahan. Ang pinakamahalaga ay respeto at katapatan. So true, sang-ayon ni Maya, bumalik sa kanyang monitor. Bumalik din ako sa aking laptop. Sa screen ay ang aking marketing plan, mga budget spreadsheet at isang listahan ng mga action item, ngunit hindi kayang iproseso ng aking utak ang kahit isang salita. May isang bagay sa kaibuturan ko ang nagbago na parang isang mabigat na set ng mga engranahe na marahas na naklik sa lugar. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw. Hindi ko kinuha ang silver na photo frame at ibinagsak sa pader. Umupo lang ako ng tuwid. Ipinatong ang parehong kamay sa aking keyboard at hinayaang bumaon ang aking makuko sa aking makapalad hanggang sa sumakit. Isang malinaw na kaisipan ang umalingaw-ngaw sa aking isip. Kailangan kong alamin ang lahat. Ilang minuto ang lumipas, isang admin assistant ang dumaan at kumatok sa aking glass partition. Andrea, gusto kang makita ni Mr. Ocampo sa conference room para sa isang mabilis na project brief. Tumayo ako. Sige, pupunta na ako. Umalis ako sa aking mesa, nilagpasan si Maya. Masaya siyang naktatip, paminsan-minsan ay sumusulyap sa litrato at ngumingiti. Isang ngiting ang purong kaligayahan na nagpadala ng kilabot sa aking gulugod. Naglakad ako patungo sa mga elevator, nasalamin ang aking refleksyon sa mga makintab na pinto. Ang aking kulay abong tailored suit ay perpektong bagay. Ang aking buhok ay nakatali sa isang malinis at profesional na buhol. Ang aking lipstick ay isang madilim at kumpiyansang kulay, at ang aking eyeliner ay matalim. Mukha akong isang matagumpay at modernong babae na papasok sa isang kapanapanabik na bagong kabanatang kanyang karera. Walang sinuman ang makakahula na ilang minuto lang ang nakalipas, ang buong buhay ko ay winasak ng isang naka-frame na litrato. Sa sandaling sumara ang mapintong elevator, idiniin ko ang aking kamay sa aking dibdib. Kumakabog ang aking puso, ngunit hindi dahil sa takot. Ito ay isang ritmo ngang babala. Sa loop ng 7 taon, nabuhay ako sa isang pagsasama na akala ko ay isang ligtas na kanlungan. Kung kaya ni Miguel na bumuong ang isang buong pangalawang buhay sa likod ko, mas kaya kong bumuong ang sarili kong plano. Hindi ko alam kung saan eksaktong hahantong ang planong ito, ngunit isang bagay ang sigurado. Mula sa sandaling ito, hindi na ako ang inosenteng asawa na naniniwala sa mga gabing pagtatrabaho sa opisina. Halukayin ko ang bawat nakabawon na sikreto at babawiin ko ang kung ano ang sa akin. At ang aking investigasyon ay magsisimula mismo dito sa opisinang ito. Ang unang meeting ko sa bagong kumpanya ay parang panonot ng pelikula sa slow motion. Nakaupo ako malapit sa dulo ng mesa. Sa harap ko ay isang presentasyon na puno ng market analytics. Sa paligid ko ay ang mamukha ang aking magabagong kasamahan, masigasig na nagdedebate tungkol sa mga diskarte sa produkto, budget sa media at mga proyeksyon para sa Q3. Tumango ako, nag-notes, at paminsan-minsan ay nagalok ng matalas na profesional na pananaw sa tamang pagkakataon upang maniwala ang lahat na ako ay ganap na nakatuon. Ngunit sa katotohanan, wala ako sa silid na iyon. Sa aking isipan, ang imahe na litratong iyon sa mesa ni Maya ay patuloy na kumikislap kasabay ng kanyang boses. 3 taon na kami. Ang bilang na iyon ay isang malaki at pangit na bitak na tumatakbo sa pundasyon ng aking 7 taong pagsasama na ginagawang malabo at may bahit.
ang bawat alaala ko. Nang matapos ang meeting, umalis ang lahat sa silid hanggang sa si Mr. Ocampo, ang department head, na lang ang natira. Tumingin siya sa akin na may paganga sa kanyang ngiti. Mabilis kang matuto, Andrea. Alam kong humawa kang malalaking account nung nagtatrabaho ka pa sa Cebu. Masuwerte kami na mayroon tayong ganyang antas ng kadalubhasaan dito sa Maynila. Ngumiti ako ng magalang. Salamat po, Sir Bob. Umaasa lang akong makasama sa team ng maayos. Tumango si Mr. Ocampo. Bata ang team na ito, pero masisipag. Nga pala, may darating tayong bagong investment consultant mula sa isa sa ating mga partner firm. Napakahalagang contact. Malamang na makikipag-ugnayan ka sa kanya sa darating na rollout. Hindi ko ito gaanong pinansin. Karaniwang proseso lang ito sa korporasyon. Ngunit nagtanong ako dahil sa pagalang, kailan po siya darating? Sa susunod na linggo siguro. Hindi ko pa siya personal na nakikilala, magagandang bagay lang ang naririnig ko mula sa mga executive. Tumango ako, kinuha ang aking notebook at lumabas ng conference room. Sa pasilyo, napansin kong napakahigpit ng pagkakahawak ko sa aking leather na notebook kaya't namumuti ang aking mga buko. Pinilit kong i-relax ang aking kamay at dahan-dahang huminga ng malalim. Nakatutok ang aking isip sa isang layunin, pagpapatunay. Hindi dahil kumakapit ako sa isang kaawa-awang pag-asa na lahat na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Alam kong hindi ako nakakamali, ngunit kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang kabulukan. Pabalik sa aking mesa, nakita ko si Maya na mabilis na naktatip. Tahimik na nakaupo ang litrato sa sulok ng kanyang workspace, maligaya, walang kamalay-malay na sumabog ito sa realidad ng ibang babae. Umupo ako at binuksan ang aking laptop, ngunit hindi maiwasang mapatpat ang aking mamata sa kanyang paningang partisyon. Nahuli ako ni Maya na nakatingin at ngumiti. Andrea, may ilan sa amin na nanananghalian sa isang maliit na resto sa kanto. Gusto mong sumama? Pilit akong tumango. Gusto ko yan, salamat. Habang naghihintay ng oras ng tanghalian, nagpanggap akong nag-aral ng project brief. Sa katotohanan, binubuksan ng aking makamay ang isang bagong incognito tab, social media. Tinipe ko ang Miguel de Leon. Agad na lumabas ang kanyang profile. Ang kanyang profile picture ay ang larawan pa rin namin nakuha 2 taon na ang nakalilipas sa isang wine tasting trip sa Tagaytay. Tinitigan ko itong ilang segundo. Sa litrato, nakasandal ako sa kanyang balikat, nakangiti ng maningning. Noong panahong iyon, naniniwala akong ang lalaking katabi ko ay ang aking sandigan, ang aking kasama habang buhay. Nag-scroll ako pababa. Karamihan sa kanyang kamakailang post ay mahigpit na propsyonal, mga larawan mula sa mga boardroom, mga networking event, mga generic na quote tungkol sa pamumuhunan at pamumuno. Walang bakas ng ibang relasyon. Hindi ako nagulat. Si Miguel ay laging metikuloso at bihirang mag-post ng mga personal na update. Ngunit isang larawan mula 2 buwan na ang nakalipas ang nakakuha ng aking pansin. Nakatayo siya sa isang maliwanag na entablado sa isang financial seminar sa Davao City. Daandang mga dumalo ang nakaupo sa audience. Sinuri ko ang mga komento. Ang nangungunang komento na punong nga heart eyes at papuri ay mula sa isang account na nangangalang Maya Reyes. Tinitigan ko ang imahe. Suot ni Miguel ang kanyang tailored na charcoal suit. Itinampok na mga ilaw sa entablado ang kanyang kumpiyansang panga. Naalala ko ang eksaktong araw na iyon. Sinabi niya sa akin na kailangan niyang lumipad patungong Davao para asikasuhin ang isang krisis sa isang malaking kliyente. Inihanda ko ang kanyang maleta at pinaalalahanan siyang magpahinga dahil sa kanyang brutal na schedule. Lumalabas na narito pala siya nakatayo sa isang entablado, tumatanggap ng palakpakan habang ang babaeng nakaupo sa audience ay tumitingin sa kanya ng may purong paganga. Isang alon ng malamig na kalinawan ang bumalot sa akin. Hindi ito isang biglaang pagkakamali. Hindi ito isang panandaliang pagkukulang sa pagpapasya. Ito ay isang relasyon na binuo ng maingat, sistematiko at hayagan sa ibang lungsod. Nagbaz ang aking telepono sa mesa.
Isang text mula kay Miguel. Kumusta ang unang araw mo, beautiful? Tinitigan ko ang kumikinang na screen. Kung ipinadala niya ito kahapon, agad akong sasagot ng isang heart emoji at isang mahabang talata. Ngayon, ang masalita ay parang isang nakakasulasok na pagganap. Nag-type akong maikling sagot. Mayos naman, maganda ang kumpanya. Agad siyang sumagot. Mabuti naman at narinig ko yan, gabi na ako makakawi mamaya. May dinner meeting ako sa ilang kliyente. Tinitigan ko ang screen, client meeting. Ang dalawang salitang iyon ay biglang nakaroon, napakalaki at nakasusuklam na bigat. Dahan-dahan akong nag-type. Sige, wag kang magpakapagod. Inilagay ko ang telepono ng nakataop. Walang karagdagang tanong, walang pangungulit. Eksaktong alas 12. Naktipon ang team para sa tanghalian. Ang resto ay ilang minuto lang ang layo sa isang gilid na kalye. Ito ay isang komportableng lugar na may mga exposed na brick wall at amoy ng inihaw na bawang. Habang kumakain ang lahat, madaling dumaloy ang usapan. Nakisali ako kung kinakailangan, ngunit ang aking ganap na focus ay kay Maya. Likas siyang madaldal, madalas tumawa, at patuloy na binabanggit si Miguel ng may kakailang pagmamalaki. Sobrang abala niya sa firm, laging naghahanap ng bagong kapital. Pero lagi siyang gumagawa ng paraan para sa akin, sabi niya. Inasar siya ng isa sa manggalalaki mula sa design team. Ang swerte mo naman, mukhang isang magandang huli ang future husband mo, na mula ng husto si Maya. Totuyan, sinabi niya sa akin na kapag kasal na kami, bibili kaming sarili naming lugar. Tumingin na siya sa mga luxury condo sa BGC. Nasa kalahati na ang tinidor ko patungo sa aking bibig, ngunit natigilan ang aking kamay, BGC. Kamakailan lang ay nabanggit sa akin ni Miguel na tinitingnan niya ang pamumuhunan sa isang property sa BGC. Sinabi niya sa akin na ito ay para lamang sa kita sa pagupa, isang matalinong asset para sa aming portfolio. Pumayag ako ng walang pag-alinlangan. Nagpatuloy si Maya, halos kumikinang ang kanyang mamata. Sinabi niya sa akin, tungkulin ng isang lalaki na magbigay ng magandang tahanan para sa kanyang pamilya. Naramdaman kong napakaligtas ako nang sabihin niya iyon. Nilunok ko ang kagat ng salad. Lasang abo ito. Tiningnan ko ang dalagang nasa kabilang panig ng mesa. Wala siyang kamalay-malay na siya ang supporting actress sa isang baluktot na psychological thriller. Para sa kanya, ang lalaking ito ay isang modernong panahong Prince Charming. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik kami sa opisina. Pagpasok sa mga pinto, nakita ko muli ang naka-frame na litrato sa kanyang mesa. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagulat. Sa halip, isang bagong matalas na pakiramdam ang namuo sa aking dibdib. Resolusyon. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang magtrabaho. Habang inaakalang lahat na malalim akong nakatutok sa mga marketing metric ng EtherTech, lihim akong nagbukas ng isang nakatagong spreadsheet. Sinimulan kong itala ang lahat ng aking nalaman, nga pangalan, timeline, ang kumperensya sa Davao, ang timeline ang engagement, ang plano sa kondo sa BGC. Bawat detalye ay isang piraso ng puzzle. Mabilis na lumipas ang hapon. Nang oras na para mag-logout, inimpake ko ang aking bag. See you all tomorrow. Tumayo si Maya at kinuha ang kanyang coat. Saan ka papunta, Andrea? Mag-MRT ako. Tatawag akong Grab. Ingat ka. Tumango ako. Ikaw din. Paglabas sa gusaling opisina, ang sikat ng araw sa hapon ay lumulubog sa ibaba ng skyline ng Maynila. Maingay ang lungsod, magulo, at naliligo sa kulay kahel na sinak ng mga ilaw sa kalye na nagsisimulang umilaw. Nakatayo ako sa kanto na naghihintay na magbago ang ilaw nang muling magbuzz ang aking telepono. Tumatawag si Miguel. Sinagot ko ito. Hello? Hey sweetheart. Ang malambing niyang boses ang narinig ko sa speaker. Nasa taxi na ako papunta sa client dinner. Kumain ka na nang wala ako. Tinitigan ko ang walang katapusang agos ng mga taxi na dumaraan. Sige, sabi ko, ang boses ko ay perpektong patag. Mahina siyang tumawa. Siguradong pagod ka na sa unang araw mo. Magpahinga ka na. See you later tonight. Natapos ang tawag.
Nanatili akong nakatayo sandali habang isang malinaw na kaisipan ang nabuo sa aking isipan. Kung nagawa niyang pamahalaan ang isang dobleng buhay sa likod ko sa loob ng 3 taon, ang maliliit na katotohanang natuklasan ko ngayon ay simula pa lamang. Pumara akong taxi. Habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan, binuksan ko ang aking ma-contact at nag-scroll sa isang partikular na pangalan, Ate Angela, lawyer. Tinitigan ko ang pangalan sa loob ng ilang blok bago i-lock ang aking screen. Alam kong hindi ko kailangang magmadali. Ngunit alam ko rin na simula ngayon, ipunin ko ang lahat. Ebidensya, timeline, financial records, lahat. Dahil kung ang aking pagsasama ay binuo sa isang kasinungalingan, siguradong hindi ako aalis na walang dala. Ang aking kuwento ay nagsisimula pa lamang. Ang taxi ay huminto sa harap ngaming gusali na apartment sa BGC habang tuluyang dumilim ang lungsod. Ang mainit na ginintuang ilaw na nakmumula sa marangyang lobby ay nakpapakita sa gusali na napakapayapa. Sinumang dumaan ay isipin na wala itong tinitirhan kundi masaya at matagumpay na mga pamilya. Nagbayad ako sa driver at pumasok sa mabibigat na salaming pinto. Ang doorman, si Mang Hector, ay ngumiti ng magili. Tumango ako, medyo pagod lang, unang araw sa bagong trabaho. Sumara ang mapintong elevator, dinala ako sa ika, 20 palapag. Nang buksan ko ang aming pinto, ang pamilyar na amoy ng aming tahanan ay tumama sa akin na parang isang pisikal na bigat. Lahat ay eksakto kung paano ko iniwan. Ang kulay abong velvet na sofa na ilang linggo kong pinili, ang mabigat na oak na dining table na gustong-gusto ni Miguel, at ang magandang landscape painting sa sala na binili namin sa isang anibersaryo sa Batanes. Ito ang buhay na binuo namin sa loob ng 7 taon. Bawat bagay ay may hawak na alaala, ngunit sa pagtingin sa paligid ngayon, nawala na ang init. Ang apartment ay mukha na ngayong isang crime scene na puno ng tandang pananong. Ibinaksak ko ang aking bag sa console table, hinubad ang aking mga takong at pumasok sa kusina. Dahil sa ugali, binuksan ko ang stainless steel na ref para tingnan kung ano ang maaari kong lutuin para sa hapunan. Ngunit natihilan ako, habi na ako makakawi. Client dinner. Isang malupit at tahimik na tawa ang kumawala sa akin. Ang salitang kliyente ay biglang nagkaroon ng napakalinaw at nakakasulasok na bagong kahulugan. Isinara ko ang ref, kumuhang isang boteng sparkling water, at mabigat na umupo sa sofa. Hawak ko ang aking telepono. Isang bahagi sa akin ay gustong suriing muli ang social media ni Maya. Isa pang bahagi ay gustong halungkatin ang iPad ni Miguel para makahanap ng mas maraming pahiwatig, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Alam kong kung kikilos ako batay lamang sa emosyon, magiging pabaya ako. Kailangan kong manatiling ganap na kalkulado. Bandang 8:00 niya. Gam. Umilaw ang aking telepono. Isang text mula kay Miguel. Tumatagal ang hapunan. Baka hindi ako makabalik bago mag-10:00. Tinitigan ko ang text. Pagkatapos ay tumayo at pumasok sa aming master bedroom. Ang nightstand sa kanyang panig ng kama ay kung saan itinatago ni Miguel ang kanyang mga personal na dokumento. Binuksan ko ang itaas na drawer. Mga pasaporte, ilang lumang corporate contract at isang maliit na leather notebook. Binuklat ko ang notebook. Mga sulat kamay lamang tungkol sa mga yield rate at mga pulong sa board. Walang anumang nakakasuhan. Isinara ko ang drawer at lumakad patungo sa kanyang walk-in closet. Ang kanyang matay loret suit at polo ay nakasabit sa perpektong hanay na nakaayos ayon sa kulay. Hinaplos ko ang tela. Bigla, huminto ako sa isang madilim na charcoal suit jacket. Naalala ko ang suit na ito. Isinuot niya ito sa seminar sa pananalapi sa Davao. Ang eksaktong parehong larawan na nakita ko sa Instagram kaninang hapon. Inabot ko ang panloop na bulsa sa dibdib. Ang aking mangga daliri ay dumampi sa isang piraso ng papel. Hinila ko ito palabas. Ito ay isang resibo mula sa isang napaka-eksklusibong omakase sushi restaurant sa Maynila. 3. Ang petsa ay eksaktong 3 linggo na ang nakalipas.
Ang kabuwang halaga ay umabot sa 18,20,000. Tinitigan ko ang lukot na papel at isang alaala ang pumasok sa isipan ko. 3 linggo na ang nakalipas. Iyon ang gabing sinabi sa akin ni Miguel na maghahapunan siya kasama ang isang mahalagang potensyal na mamumuhunan. Tinanong ko kung dapat ko siyang hintayin. Hinalikan niya ang aking pisngi at sinabing, "Huwag na baby. Mahilig uminom ang nato." Gabi na yon. Umupo ako sa gilid ng kama. Ang resibo ay tila sumusuno sa aking kamay. 3 taon, isang napakalaking panahon. Nanggangahulugan iyon na sa loob ng 3 taon, nagkaroon ng dandang ganitong mga late client dinners. Binuksan ko ang aking telepono at muling nahanap ang Instagram ni Maya. Sa pagkakataong ito, sinuri ko ang kanyang profile na parang isang forensic investigator. Tiningnan ko ang lampas sa mga nakangiting selfie at nakatuon sa mga background ng kanyang larawan sa paglalakbay, mga kuha sa fine dining at mga romantikong caption. Bihira niyang itag si Miguel o ipakita ang kanyang buong mukha, malamang dahil hiniling niya na maging maingat para sa kanyang karera. Ngunit ang mga pahiwatig ay nasa lahat ng dako. Isang larawan ng isang cappuccino sa isang marmol na mesa. Nakapatong sa tabi nito ay isang Rolex ng lalaki, ang eksaktong Rolex na binili ko para sa kanyang ika-35 karawan. Isang larawan ng 2 baso ng red wine na nagbabanggaan. Sa sulot ng frame, isang kamayng lalaki ang nakapatong sa mesa. Ang simpleng minimalistang gintong wedding band sa kanyang daliri ay hindi may pagkakaila. Ibinagsak ko ang telepono sa kutson at dahan-dahang bumuntong hininga. Anumang natitirang pagdududa ay nawala na. Hindi lang basta nakakaroon ng isang pabayang fling si Miguel. Aktibo at comfortable niyang pinapanatili ang 2 makahiwalay na pagkatao. Eksaktong 10:30 nyaon, gam narinig kong bumukas ang pinto sa harap. Pumasok si Miguel na mukhang tulad ng dati. Hinubad niya ang kanyang overcoat. Isinabit ito sa closet sa pasilyo at pumasok sa sala. Huminto nang makita niya akong tahimik na nakaupo sa madilim na ilaw. "Hey, gising ka pa?" Umiling ako. "Hinihintay lang kita." Ngumiti siya, ang parehong kaakit-akit na ngiti, at lumapit para masahihin ang aking mga balikat. "Kumusta ang natitirang bahagi ng unang araw mo?" Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. "Mayos naman, naging produktibo." Tumango siya at pumasok sa kusina para kumuha ng isang basong tubig. Sinusubaybayan ko ang bawat galaw niya. Ang paraan ng pagbukas niya ng cabinet, ang paraan ng pag-inom niya, ang paraan ng pag-roll up niya ng kanyang manggas. Lahat ay napakasakit na pamilyar. Ngunit ngayon ay parang nanonood ako ng isang estranghero na suot ang balat ng aking asawa. Nang bumalik siya sa sala, tinanong ko ang pinaka-ordinaryong tanong na possible. Sino pala ang kliyente kanina? Hindi nag-atubili si Miguel, isang grupong tech investor na lumipat mula sa Singapore. Naghahanap sila ng malaking kapital na ilalaga sa isang bagong fintech rollout. Inihayag niya ang kasinungalingan ng walang kamali-mali, maayos, ng walang anumang micro-expression ng pagkakasala. Tumango lang ako. Kahapon, maniniwala ako sa bawat salita. Ngayon, napagtanto kong si Miguel ay isang dalubhasang sinungaling. Umupo siya sa tabi ko at ipinatong ang kanyang braso sa aking balikat dahil sa purong muscle memory. "Kung pagod ka na, matulog na tayo." Tinitigan ko siyang isang segundo. Ang imahe ni Maya na namumula at ipinagmamalaki ang kanyang diamanteng singsing ay sumagi sa aking isipan. 2 babae, ang isa ay naniniwalang siya ang kanyang kasama habang buhay, ang isa ay naniniwalang malapit na siyang maging nobya niya, at ang lalaking nakaupo sa tabi ko ay perpektong kontento na mabuhay sa gitnang kanilang debosyon. Tumayo ako, matutulog na ako. Pumasok ako sa silid tulugan at isinara ang pinto. Nakahiga sa ilalim ng kumot, pinakinggan ko ang tunog ng shower na tumatakbo sa master bath, ang tuloy-tuloy na pagpatak ng tubig sa mga tile. Tinitigan ko ang madilim na kisame. Ang aking isip ay tumatakbo sa 1,000,000 milya kada oras. Mayroon akong 2 pagpipilian. Opsyon 1, pasabugin ang bomba ngayon din. Sumigaw, ihagis ang resibo ng susi sa kanyang mukha
at gawing isang war zone ang aming marangyang apartment. Opsyon 2. Manahimik, kolektahin ang bawat piraso ng puzzle. Kalahating oras ang lumipas, pumasok si Miguel sa kama sa tabi ko, pinatay niya ang ilaw sa tabi ng kama, ipinulupot ang kanyang braso sa aking baywang, at hinila ako palapit tulad ng ginagawa niya tuwing gabi. Night baby, bulong niya. Ipinikit ko ang aking gamata, ngunit hindi ako natulog. Sa pusikit na dilim, binuo ko ang aking diskarte. Bukas, sisimulan kong halungkatin ang matotoong detalye ang kanyang corporate calendar, ang kasaysayan ng transaksyon ng aming joint accounts, at bawat isang client meeting na sinabi niyang mayroon siya. Dahil kung nakaroon si Miguel ng pasensya na maktago sa dilim sa loob ng 3 taon, mayroon akong pasensya na ilabas ang bawat isa sa kanyang mga lihim sa liwanag. At kapag sa wakas ay sumabog ang katotohanan, ako ang magiging may hawak ng detonator. Kinaumagahan, gumising ako ng mas maaga kaysa karaniwan. Ang kalangitan sa ibabaw ng Maynila ay isa pa ring bagbok na kulay abo na may mga unang sinak ng araw na nagsisimulang tumama sa mga salaming skyscraper. Tulok pa si Miguel sa tabi ko, malalim at pantay ang kanyang pahinga. Ang kanyang mabigat na braso ay nakapatong ng walang ingat sa aking baywang. Para sa iba, ito ang larawan ng kaligayahan sa tahanan. Ngunit para sa akin, ang kapayapaan ay nakakasakal. Maingat akong dumulas mula sa ilalim ng kanyang braso, bumangon at pumasok sa master bathroom. Ang mukha ko sa salamin ay mukhang kalmado, ngunit ang aking mga mata ay mas matalas, mas matikas kaysa sa mga nakarang taon. Nahilamos akong nagyayalong malamig na tubig, hinayaang gisingin ng gulat ang bawat nerve ending. Paglabas kong banyo, nakaupo na si Miguel. Kinukusot ang kanyang mata, magulo ang kanyang buhok at nginisian niya ako ng antok. Ang aga mong nagising, baby. Tumango ako. Kailangan kong pumuntang maaga sa opisina ngayon para maghanda sa isang strategy meeting. Nagunat siya, lumapit at hinalikan ang aking noo. Ang ritual ng bawat umaga. Kumusta ang team kahapon? Okay naman sila, sabi ko ng maayos. Ngumiti siya at lumakad patungo sa kanyang closet. Pinanut ko siyang pumili ng isang malinis na puting dress shirt. Bawat kilos na ginagawa niya ay nasa ilalim na ngayon ng aking masinsinang pagsusuri. Hindi na ako nanonood sa kanya dahil sa pag-ibig. Pinapanut ko siya na parang isang predator. Pinag-aralan ang kanyang biktima. Lumingon siya, binobotones ang kanyang makuwelyo. Sunod-sunod ang mapitch ko ngayon. Baka gabihin na naman ako mamaya. Tumango ako ng walang kahirap-hirap. Sige, hindi niya napansin ang anumang pagbabago sa aking kilos. Bakit naman niya mapapansin? Matapos ang 3 taon na paglusot, inakala niyang ang aking bulag na tiwala ay isang permanenteng bahagi ng aming buhay. Sabay kaming nagalmusal sa island counter. Habang kumakain, nag-scroll si Miguel sa kanyang telepono. Napansin ko ang isang bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang bibig habang binabasa ang screen. Anong iningiti mo diyan? Tanong ko ng kaswal habang humihigop ng aking itim na kape. Magandang balita sa merkado. Mabilis siyang tumingala. Isang artikulo lang tungkol sa pagbawi ng ilang tech stocks. Tumango ako. Ngunit nang tumayo siya para ilagay ang kanyang plato sa lababo, iniwan niya ang kanyang telepono sa counter. Umilaw ang screen na may isang push notification. Mensahe mula kay Maya, "Can't wait for tonight." Tinitigan ko ang kumikinang na mga salita sa loob ng eksaktong 3 segundo bago tumingin sa malayo. Hindi bumilis ang tibok ng puso ko. Ang takot mula kahapon ay nawala na, pinalitan ng isang nagyayalong klinikal na pagwawalang bahala. Bumalik si Miguel, kinuha ang kanyang telepono at isinilid ito sa bulsang kanyang suite. Ganap na walang kamalay-malay na nakita ko ang mensahe. Hinalikan niya ang aking pisngi. "Have a great day at work. Love you." "Love you too." Nagsinungaling ako ng walang problema. Sumara ang pinto sa harap, mag-isa akong nakatayo sa kusina. Mensahe mula kay Maya. Isang pekeng gabi sa trabaho. Kinuha ko ang aking sariling telepono at binuksan ang kanyang text mula kahapon. "Gabi na ako makakawi mamaya. Client dinner." Isang kasinunggalingan na paulit-ulit na sinasabi kaya't nudging muscle memory na.
30 minuto ang lumipas, lumabas akong gusali. Ang pagsakay sa MRT papuntang BGC ay nagbigay sa akin ng sapat na oras upang mag-isip. Hindi ko na kailangan ng karagdagang patunay ng relasyon. Ngunit kailangan kong bala. Kailangan ko ang paper trail. Pagdating ko sa opisina NI Tertec, nasa mesa na si Maya. Nag-ayos siyang kanyang nga planner, tahimik na humuhuni, at nagliliwanag sa kagalakan. Nang makita niya ako, binigyan niya ako ng malawak na ngiti. Good morning, Andrea. Morning. Ibinagsak ko ang aking bag sa aking upuan at binuksan ang aking laptop. Ilang minuto ang lumipas, bahagyang sumandal si Maya sa partisyon. Andrea, kagabi, dinala ako and fiancé ko sa isang bagong omakase plus sa Maynila. Grabe, ang sarap. Dahan-dahan akong tumingala mula sa aking screen. Talaga? Sabi niya matagal na raw kaming hindi nagkakaroon ng proper date night kaya gusto niya akong ispoil. Nagalok akong isang manipis na ngiti. Napaka-sweet naman niya. Humagigik siya. Is the best. Ibinalik ko ang aking makamata sa aking monitor. Ang ektang 20,000 na resibo sa bulsa ng kanyang suit. Lahat ay naktutukma nang may nakakasulasok na perpeksyon. Ang umaga ay lumipas sa isang kalituhan ng mga email at onboarding meeting, ngunit ang aking peripheral vision ay nanatiling nakatutok kay Maya. Tuwing nagbabas ang kanyang telepono, titignan niya ang screen at ngingiti na parang isang teenager. Bandang tanghali tumayo siya. Andrea, bababa lang ako sa lobby cafe. Gusto mong ised Amerikano? Sige, salamat. Sa sandaling pumasok si Maya sa elevator bay, sumulyap ako sa kanyang mesa. Ang kanyang telepono ay nakapatong nang nakaharap sa tabing ng kanyang keyboard. Hindi ko ito kinuha. Ngunit umilaw ang screen na may isang papasok na iMessage. Miguel, tied up this afternoon. Susunduin kita sa labas mamaya. Mabilis kong ibinalik ang aking tingin sa aking spreadsheet nang marinig ko ang pag-click ng kanyang mata kong napabalik. Inilapag niya ang iced coffee sa aking mesa. Heto na. Salamat, Maya. Umupo siya. Agad na kinuha ang kanyang telepono at pinanood ko ang pamilyar na kumikinang na ngiti na kumalat sa kanyang mukha. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Hindi ito selos. Ito ay ganap na katiyakan. Si Miguel ay nagpapatakbo ngang dalawang makahanay na timeline. Nang matapos ang araw ng trabaho sa 5:00 sinadya kong magpahuli. Tumayo ako malapit sa mga pinto na lobby, nagpapanggap ng AI isang agarang email sa aking telepono. 5 minuto ang lumipas, dumaan si Maya, palabas sa abalang bangketang BGC. Tumayo siya malapit sa gilid ng kalsada, mukhang naghihintay. Isang makinis na itim na Audi ang huminto. Bumukas ang pinto sa hiliden ni driver at lumabas si Miguel. Suot niya ang kanyang puting dress shirt, nakarolyo ang mangas-mangas, hawak ang masusi ng may walang kahirap-hirap na alindog. Halos tumakbo si Maya papunta sa kanya at ipinulupot ang kanyang mabraso sa kanyang lig. Nakatayo ako wala pang 50 talampakan ang layo sa likod ng salamin ng lobby, pinapanood ang bawat frame ng pelikula. Yumuko si Miguel, may ibinulong na nagpatawa sa kanya at binuksan ang pinto ng pasahero para sa kanya. Umalis sila sa gitna ng trapiko ng Maynila. Nakatayo ako ron ng matagal, anumang natitirang multo ng pagtanggi na maring nasa akin ay naglaho sa usok ng lungsod. Ang katotohanan ay malupit, hindi may kakaila, at kasalukuyang nagmamaneho sa kahabaan ng Fifth Avenue. Ang aking asawa at ang babaeng nakaupo 3 talampakan ang layo sa akin ay naglalaro ng bahay-bahayan, ganap na walang kamalay-malay na hawak ko ang lahat ng baraha. Tumalikod ako at naglakad patungo sa istasyon ng bus. Nagsimula na ang laro, naisip ko. At sa pagkakataong ito, hindi ako naglalaro ng depensa. Hindi ako umuwi agad ng gabing iyon. Matapos panorin si Miguel na umalis kasama si Maya, sumakay ako NG taxi papuntang Poblacion, Makati. Ang lungsod ay nagbabago na sa kanyang neonlit na katauhan sa gabi, ngunit ang kapitbahayan na ito ay medyo may katatagan pa rin.
Humanap akong lugar para pag-isipan, ang lahat malapit sa isang tahimik na coffee shop. Umupo ako sa isang bench ng matagal. Ang mailawng lungsod ay sumasalamin sa itim na tubig, nababasag na parang sirang salamin. 3 taon. Sa loob ng 3 buong taon, pinondohan, inalagaan, at isinabuhay ni Miguel ang isang hiwalay na buhay sa ilalim mismo ng aking ilong. Nag-vibrate ang aking telepono sa bulsang aking coat. Miguel, tumatagaw ang gahapunang kasama ang gamalinient. Huwag mo na akong hintayin. Binasa ko ang text, nilock ang screen, at ibinalik ang telepono sa aking busa. Hindi ako sumagot, hindi dahil sa galit, kundi dahil ang pagsagot ay parang pakikilahok sa isang kaawa-awang produksyon ng teatro na handa ko nang kanselahin. Tumayo ako at naglakad ng ilang blok papunta sa tahimik na coffee shop na iyon. Dito ko laging nakikipakita kay Angela, ang aking pinakamatalik na kaibigan mula panong kolehiyo. Siya ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan ko ng lubos. Higit sa lahat, siya ay isang makapangyarihang abogada sa family law at asset protection. Pagpasok ko sa pinto, nakaupo na si Angela sa aming karaniwang sulok na booth, humihigop ng tsaa. Tumingala siya, ang kanyang matalas na mga mata ay sinusuri ang aking mukha. Andrea, bakit may emergency text? Anong nangyayari? Umupo ako sa tapat niya. Inilapag ng barista ang isang itim na kape sa harap ko. Pinanot ko ang usok na umiikot sa hangin bago ako sa wakas nagsalita. Angela, sa tingin ko may pangalawang buhay si Miguel. Hindi humanga si Angela. Hindi niya ibinaksak ang kanyang tasa. Agad na pumasok ang kanyang ma-instinct bilang abogada. Bahagya siyang kumunot no, tumuwid ang kanyang postura. Sigurado ka? Dahan-dahan akong tumango. Hindi lang isang fling, isang pangmatagalan, itinatag na relasyon. 3 taon. Inilagay ni Angela ang kanyang makamay ng pata sa mesa. Ikuwento mo sa akin, mula sa simula. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang unang araw ko sa Itertech, ang naka-frame na litrato niya sa Palawan, ang diamanteng engagement ring, ang text message, ang resibo ang omakase, at ang pagtayo sa lobby 1 oras lang ang nakalipas na pinapanood siyang sunduin siya. Nakinig si Angela sa ganap na katahimikan, hindi siya sumingit kahit isang beses. Nang sa wakas ay matapos ako, dahan-dahan at mabigat siyang bumuntong hininga. 3 taon. Oh, tiningnan ako ni Angela ng diretso sa mata. Ano ang engame dito, Andy? Tumingin ako sa aking kamay. Hindi ko pa alam ang eksaktong mahakbang, ngunit isang bagay ang sigurado. Kapag sumabog ito, hindi ako alis na talunan. Hindi ko hahayaang kunin niya ang sa akin. Sumandal si Angela, bumabang 1 oktaba ang kanyang boses. Pinag-usapan mo ang maari-arian. Sinalubong ko ang kanyang tingin. Ang kondo sa BGC, ang mga stock portfolio, ang mga iPhone. Sabay naming binuo ang aming net worth. Kung ginagamit niya ang aming pinaksamang pondo para tustusan ang pantasyang buhay na ito, kailangan kong malaman. Isang maikling tango ang ibinigay ni Angela. Tama ka, sa mga kasong tulad nito, ang emosyon ang iyong kaawe, ang ebidensya ang iyong pera. Ebidensya. Eksakto, sabi ni Angela, ang kanyang tono ay klinikal at nakakapanatag. Kung haharapin mo siya ng may hinala at galit, igigaslight ka niya, itatago ang pera, at hihilahin ang diborsyo hanggang sa maubos ka sa legal fees. Nungit kung papasok ka na may airtight na ledger ng pagtataksil at financial dissipation, lalo na ang paggamit ng marital assets sa isang kabithawak mo ang isang napakalaking tactical advantage. Tumango ako, sinisipsip ang diskarte. Naintindihan ko, kailangan mong subaybayan ang 3 bagay. Inilista ni Angela sa kanyang madaliri, pera, oras, at cohabitation. Suri ng kanyang mga credit card at ang inyong joint accounts. Nagpapadala ba siya ng pera sa kanya? Oras. Idokumento ang bawat isang client dinner at itugma ito sa kanyang social media. Cohabitation, patunayan na ipinakikilala nila ang kanilang sarili bilang isang mag-asawa. Huminga akong kape. Sinimulan ko na yan. Huminto si Angela, tinitignan ako ng may halong sorpresa at malalim na paggalang, mas kalmado ka kaysa sa inaasahan ko.
Nagbigay akong isang mapait na kalahating ngiti, nawala na ang gulat. Ngayon, logistics na lang, huminga si Angela ng kanyang tsaa. Alam ba ngang babae na umiiral ka? Hindi. Umiling ako. Akala niya binata si Miguel. Lubos siyang kumbinsido na siya ang kanyang fairy tale fiancé. Bumuntong hininga si Angela. Kung gayon, biktima rin siya dito. Alam ko, naalala ko ang nakasisilaw at inosenteng ngiti ni Maya. Tinapik ni Angela ang kanyang panulat sa notepad na nangangahulugang kailangan mong maging napakaingat. Kung kahit bahagya lang na maamoy ni Miguel na ino-audit mo siya, sisirain niya ang lahat at wawasakin ang paper trail. Hindi ko siya hahayaan. Pinaaralan ni Angela ang aking mukha ng matagal. Andrea, okay ka lang ba talaga? Tumingin ako sa labas ngang bintanang cafe. Ang Mamanileño ay nagmamadali sa bangketa. Nakabalot sa mga damit, ganap na walang kamalay-malay sa pagsabog ng aking buhay. Hindi, bulong ko. Pero magiging okay din ako. Isinara ni Angela ang kanyang notepad at isinilid ito pabalik sa kanyang bag. Kapag handa ka nang ibagsak ang martilyo, sabihin mo lang, nasa likod mo ako. Salamat Angela. Nanatili kami sa komportableng katahimikan sa loob ng ilang minuto bago ako umalis sa cafe. Nang mag-swipe ako sa aming gusali nga apartment, lampas ng ngangram, wala pa rin si Miguel sa bahay. Pumasok ako sa madilim na sala, hindi na binuksan ang mapangunahing ilaw at dumiretso sa opisina sa guest bedroom. Binuksan ko ang aking personal na MacBook. Naghihintay ang naka-encrypt na spreadsheet na sinimulan ko kahapon. Nagdagdag ako, bagong cholum, petsa, lokasyon, alibi, mga anomalya sa pananalapi. Bawat kasinungalingan, bawat text, bawat resibo ay isang pirasong puzzle. Alas 11:45 noon gram, bumukas ang pinto sa harap. Pumasok si Miguel, niluluwagan ang kanyang silk tie, mukhang pagod. Hey, gising ka pa, tawag niya. Lumabas ako ang opisina, isinasara ang laptop sa likod ko. Tinatapos ko lang ang ilang email. Ibinagsak niya ang kanyang leather na briefcase sa entryway table at bumuntong hininga. Brutal ang negosasyon kanina. Walang awa ang mga taga-Singapore na yon. Talaga? Tanong ko. Ang boses ko ay perpektong patak. Nilakpasan niya ako papunta sa banyo. Pagod na ako. Pinanood ko ang kanyang likod na nawala sa sulok. Pera, oras, at cohabitation. Umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salita ni Angela. Hindi na ito isang pagsasama. Ito ay isang high-stakes na chess match at hindi ako gagawa ng anumang agresibong hakbang hanggang sa tuluyan ko na siyang makorner. Kinaumagahan, nagising ako sa isang walang laman na kama. Malamig ang espasyo sa tabi ko at isang dilaw na post-it note ang nakadikit sa aking telepono sa nightstand. May magang breakfast meeting. Have a great day, beautiful. Love M. Dati, ang isang sulat na tulad nito ay magpapangiti sa akin. Isang maliit na paalala na inisip pa rin akong aking abalang asawa. Ngayon, ang sulat kamay ay parang isang sampal sa mukha. Ang pagkukunwaring pag-aalaga ay naron pa rin, ngunit ang pundasyon ay bulok na. Bumangon ako, nagtimpla ng matapang na kape, at umupo sa kitchen island. Binuksan ko ang aking laptop. Ang spreadsheet mula kagabi ay tumatakbo pa rin sa aking isipan. Ang oras at mga lokasyon ay nakakatugma na. Ngunit, tulad ng babala sa akin ni Angela, ang pinaka-critical na elemento ay nawawala, ang Naglogin ako sa aming joint bank portal. Ginamit namin ang account na ito bilang aming pangunahing financial hub para sa mortgage, mga bayarin, at malalaking gastusin sa bahay. Si Miguel, bilang finance guy, ay karaniwang namamahala sa mga agresibong pamumuhunan, kaya bihirang suriin ko ang nga line item maliban kung ginagawa namin ang aming nga buwis. Ngayon, na-download ko ang mga statement ng huling 12 buwan. Nag-scroll ako sa mga karaniwang gastusin, Meralco, grocery, dry cleaning, mga bayarin sa HOA, walang kakaiba. Pagkatapos ay tumama ako sa isang transaksyon mula noong nakaraang buwan, isang wire transfer para sa 550,000. Tatanggap M. Reyes. Nanigas ang aking kamay sa trackpad.
Binasa ko ang pangalan ng 3 beses para masigurado na hindi ako niloloko ng aking mga mata. Maya Reyes. Nag-scroll ako pababa. Isa pang transfer para sa 500,000 na ipinadala 2 buwan na ang nakalipas. Tatanggap, M. Reyes. Isang malamig at mabigat na takot ang namuo sa aking tiyan. Patuloy akong nag-scroll. 3 buwan na ang nakalipas. 5 buwan. 8 buwan. Ang ma-wire transfer ay walang tigil. Minsan 550, minsan 550,000. Ipinikit ko ang aking mata at pinisil ang tulay ng aking ilong. Hindi lang nanloloko si Michelle. Aktibo niyang kinukuha ang aming marital assets para pondohan ang kanyang pangalawang buhay. Binuksan ko ang aking spreadsheet at nagsimulang mag-type ng mabilis. Itinala ko ang bawat petsa, halaga at recipient code. Bawat numero ay parang isang karayom na dumudulas sa ilalim ng aking balat, ngunit pinilit kong manatiling ganap na analytical. Matapos ang 1 oras ng pag-audit sa nakaraang taon, kinakalkula ko ang kabuuan. Ang kabuuang halaga na inilipat kay Maya Reyes ay higit sa 2 milyong piso. Ngunit hindi yon ang pinakamasama. Hinukay ko ang kasaysayan ng pag-withdraw sa savings. 2 linggo lang ang nakalipas, isang napakalaking wire transfer ang na-clear sa aming high-yield savings account. 3 million na binayaran sa Aurelia Residences Development Corp. Tinitigan ko ang screen, naging mababawa ang aking pahinga. 3 milyon, ang aming pera, ang aking pera. Iyon ang down payment para sa luxury condo na ipinagmamalaki ni Maya, ang pugat na itinatayo niya para sa kanyang bagong nobya. Nagbasa ang aking telepono, nagulat ako. Si Angela iyon nagche-check-in. May nahanap ka ba? Tinitigan ko ang screen at nag-type pabalik. Nag-wire siya sa kanya ng mahigit 2M sa nakaraang taon at ginamit niya ang 3M ng 18 savings para sa down payment sa isang kondo sa BGC. Agad na tumunog ang aking telepono. Andrea, sabihin mong kumuha ka ng screenshot. Na-export ko ang mga PDF. Sabi ko, ang boses ko ay nakapangingilabot na kalmado. Narinig kong bumuntong hininga si Angela sa kabilang linya. Okay, ito ay nagpapataas ng lahat. Ito ay textbook dissipation of marital assets. Sa legal na paraan, dudurugin siya ng isang hukom sa paggamit ng joint funds para bumili ng real estate para sa isang kabit. Tiningnan ko muli ang spreadsheet. Sinisave ko lahat sa isang secure na cloud drive. Magaling, magpadala ka ng backup copy sa aking naka-encrypt na email, utos ni Angela, at Andy. Hindi niya maaring malaman na nahanap mo ito. Kung maghihinala siya, ililipat niya ang natitirang pera offshore. Hindi niya malalaman. Ipinangako ko, ibinaba ko ang tawag, tinapos ang pag-ayos ng mga digital file, at ipinadala ang naka-encrypt na folder kay Angela. Nang isara ko ang aking laptop, halos tanghali na. Habang naghahanda akong pumasok sa opisina, tumunog ang aking telepono. Si Miguel iyon. Hey babe, masayahin ang kanyang boses. Nag-check-in lang. Mag-overtime ka ba mamaya? Bakit? Tanong ko tinitingnan ang mga numero sa spreadsheet na nakatatak pa rin sa aking mga mata. May isa pa akong late dinner kasama ang mataga Singapore. Sinusubukang isara itong funding round. Sabi ko ng maayos. Baka gabihin din ako sa opisina. Malaking marketing push. Tumawa siya. Mukhang pareho tayong naksusunong ang kilay. Love you. Yeah. Ibinaba ko ang tawag. Pagdating ko sa opisina, EtherTech, nakaupo si Maya sa kanyang mesa na mukhang napakasaya. Halos nanginginig siya sa kagalakan. Andrea, bulalas niya sa sandaling umupo ako. Hindi ka maniniwala. Ibinaksak ko ang aking bag. Ano? Tiningnan namin ni Miguel yung kondo sa Aurelia Residences kagabi. Nakakamanga. Floor to ceiling windows. Tanaw ang ilog at golf course. Tiningnan ko siya. Blanco ang aking ekspresyon. Isang tsondo. Masiglang tumango si Maya. Sabi niya, kailangan daw ng isang lalaki na siguruhin ang pundasyon bago ang kasal. Naglagay na siyang deposito. Ibinalik ko ang aking mata sa aking monitor. Naalala ko ang 33,000 na wire transfer. Seryosong seryoso siya rito. Isang bagong luxury condo,
isang bagong asawa, isang ganap na bagong pagkatao. Kinahaponan, isang delivery guy ang pumasok sa opisina na may dalang malaking shopping bag mula sa Rustans. Inilapag niya ito sa mesa ni Maya. Oh my God! Tili ni Maya habang inilalabas ang isang itim na kahon ng sapatos mula sa bag. Binuksan niya ang takip at itinaas ang isang pares ngang Christian Louboutin heels. Kumislap ang mapulang suwalas sa ilalim ngang mailaw sa opisina. Tingnan mo to, Andrea. Pinadala ni Miguel sa opisina. Ang romantic niya talaga. Sumulyap ako sa mga sapatos. Maganda. Bumuntong hininga si Maya. Sabi niya, gusto niyang isuot ko to sa malaking investor cocktail party niya sa susunod na linggo. Bumalik ako sa aking laptop. Naalala ang labi 55,000 na charge sa aming shared credit card, 2 araw na ang nakalipas. Ang mametikulosong piraso ng kanyang dobleng buhay ay nakakatugma ng napaka-perpekto na halos parang tula. Nang sumapit ang 5:00 na ho, nakpasya akong kailangan kong makita ito para sa aking sarili. Umalis ako en opisina 15 minuto ng maaga at kumuha en espresso sa Starbucks na direktang nasa tapat en aming gusali. Mula sa aking upuan sa bintana, mayroon akong perpektong tanawin nga pintong lobby na Aethertech. Alas 5:15, lumabas si Maya at tumayo sa gilid ng kalsada. Ilang minuto ang lumipas. Uminto ang Audi ni Miguel. Lumabas siya, nakangiti, ang kanyang $1 million smile. Niyakap siya ni Maya at sumakay sila sa kotse. Hindi ako pumara na taxi. Mayroon na akong nakapark na rental car sa kabilang kaya para sa eksaktong dahilan na ito. Sumakay ako, pinaandar ang makina at pumasok sa trapiko, pinapanatili ang 2 kotse sa pagitan ko at na Audi ni Miguel. Nagmaneho kami papunta sa direksyon ng BGC. Sa wakas, pumasok sila sa valet lane ng isang kumikinang na bagong glass skyscraper. Ipinark ko ang kotse sa kabilang kalye. Pinanut ko silang bumaba. Mula sa 50 yarda ang layo, nakita kong pumasok sina Miguel at Maya sa makintap na sales center. Tumayo sila sa harap ng isang napakalaking architectural model ng gusali. Isang matikas na bihis na real estate broker ang itinuturo, ang maitaas na palapag, ang grandeng kumukumpas. Nakakapit si Maya sa braso ni Miguel, tumitinggala sa mga miniature na tore ng may ganap na pagkamangha. Nakapatong ang kamay ni Miguel sa ibabang bahagi ng kanyang likod, isang kilos ng pagiging malapit at pag-aari na nagpasama sa aking tiyan. Inabot ng broker si Miguel ng isang makintab na brochure. Tumango si Miguel ng may kumpiyansa. Nakatayo ako sa likod ng isang scaffolding structure, ganap na nakatago, at kinuha ang aking telepono. Nag-zoom in ako at kumuhang kalahating dosenang napakalinaw na mga larawan nila kasama ang broker na tumitingin sa modelo. Hindi ko ito ginagawa para pahirapan ang aking sarili. Ginagawa ko ito para bumuo ng isang gilotina. 20 minuto ang lumipas, lumabas sila, sumakay muli sa Audi at umalis, dahan-dahan akong naglakad pabalik sa aking kotse. Ang skyline ng Maynila ay nagsisimulang umilaw, milyon-milyong nga bintana na kumikinang na parang isang higanteng grid. Inakala ni Miguel na siya ang arkitektong kanyang napakatalinong bagong hinaharap. Wala siyang kamalay-malay na nag-iwan siya ng isang trail ng gasolina sa kanyang likuran at ako ang may hawak ng posporo. Nang sa wakas ay makabalik ako sa aming apartment, wala pa si Miguel. Binuksan ko ang aking laptop, gumawang isang bagong folder na may label na Aurelia Residences at inilagay ang surveillance photo sa naka-encrypt na drive. Nagdagdag ako ng isang bagong hilera sa aking master spreadsheet. Lokasyon, Aurelia Residences Sales Center. Ebidensya, photographic. Ang war room ay ganap ng gumagana. Ang mga sumunod na araw sa opisina ay isang masterclass sa psychological endurance. Pumasok ako sa trabaho, umupo 3 talampakan ang layo mula sa kabit ng aking asawa at nakinig sa kanyang masigasig na pagsasalaysay ng pagkasira ng aking pagsasama. Isang umaga, iginulong ni Maya ang kanyang ergonomic chair palapit sa aking mesa. Andrea,
pwede ko bang hingin ang professional opinion mo sa isang bagay? Sige, ano yon? Tanong ko, hindi tumitingin sa aking screen. Opisyal nang ilulunsad ni Miguel ang kanyang sariling independent investment firm. Nagniningning na sabi ni Maya. Sinusubukan niyang makakuhang malaking round ng seed funding sa susunod na linggo sa kanyang investor party. Tinutulungan ko siya sa marketing deck. Pwede mo bang tingnan? Nanigas ako sa isang sandali. Sarili niyang firm? Ihiwalay na siya para magsimula en isang boutique fund. Buong pagmamalaki niyang ipinadala sa akin ang PDF file sa email. Binuksan ko ang attachment. Ang cover slide ay nagtatampok ng isang makinis na modernong logo, M&M Capital Partners. Naramdaman ko ang isang malamig na kilabot sa likod ng aking league, M. Miguel at Maya. Nilaktawan ko ang mission statement at ang market analysis diretso sa corporate structuring page. Chief Executive Officer, Miguel De Leon. Director of Operations, Stakeholder, 20% Equity, Maya Reyes. Tinitigan ko ang screen. Ang aking dugo ay naging yelo. Ang parang kinukuha niya mula sa aming ipon ay hindi lang para sa isang chondo o designer shoes. Ginamit niya ang aming joint marital assets para pondohan ang isang bagong korporasyon at binigyan niya ang kanyang 24 anyos na kabit ng 20% ng equity. Dahan-dahan akong tumingala kay Maya. Nakangiti siya, naghihintay ng aking papuri. Ano sa tingin mo? Tanong niya ng sabik. Isinara ko ang PDF. Malinis ang branding. Siguradong malaki ang tiwala niya sa iyo para isama ka sa simula pa lang. Lumaki ang dibdib ni Maya sa pagmamalaki. Sabi niya, ako raw ang tunay niyang partner sa lahat ng bagay. Isang mapait na hungkag na pakiramdam ang umalingaw-ngaw sa aking dibdib. Partner sa lahat ng bagay. Naisip ko kung ilang beses na ibinulong ni Miguel ang eksaktong nga salitang iyon sa akin sa nakalipas na 7 taon. Nang gabing iyon, maaga akong umalis sa trabaho. Hindi ako umuwi. Sumakay ako ng taxi papunta sa corporate address na nakalista sa M&M Capital pitch deck. Ito ay isang boutique commercial building sa Ortigas. Nakalusot ako sa distracted na security guard sa lobby at sumakay ng elevator papunta sa ikawalong palapag. Sa isang tahimik na pasilyo, nakita ko ang isang frosted glass na pinto na may pansamantalang plaka, M&M Capital Partners. Hindi ako pumasok. Tumayo ako sa pasilyo at nakinig. Sa bahagyang siwang sa pinto, narinig ko ang maboses. Ang boses ni Miguel nangingibabaw at kumpiyansa. Ipinapaliwanag ang mga yield projection at ang boses ni Maya na sumisingit paminsan-minsan, ginagampanan ang papel ng sumusuportang co-founder. Nagpipitch sila sa isang potensyal na backer. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa elevator. Ang huling pirasong ang puzzle ay nag-click na sa lugar. Hindi lang nakakaroon ng affair si Miguel. Nagpapatupad siyang isang kalkuladong exit strategy. Isang bagong kumpanya, isang bagong marangyang tahanan, isang bagong asawa at pinupondohan niya ang buong transisyon gamit ang parang tinulungan kong kitain. Nang buksan ko ang pinto nga aming apartment ng gabing iyon, kumikinang ang lungsod sa labas ng aming mga bintana. Tumayo ako sa madilim na sala, tinitingnan ang magagandang kasangkapan, ang sining, ang buhay na aming binuo. Lahat ito ay isang movie set, isang pakukunwari na sinusuportahan ng aking bulag na tiwala. Binuksan ko ang aking laptop, in-upload ang M Capital pitch deck sa aking naka-encrypt na drive at tinawagan si Angela. Sumagot siya sa pangalawang ring. Sabihin mo sa akin, nagsimula siya ang bagong kumpanya. Sabi ko, ang boses ko ay walang emosyon. Ang tawag ay M Capital, Miguel at Maya. Nakalista siya bilang 20% equity partner. Natahimik si Angela sa linya. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang lawyer mode ay nasa overdrive. Andrea, kung ginamit niya ang marital funds para pondohan ang isang bagong korporasyon at ipinamigay ang equity sa isang third party, wawasakin natin siya sa korte para na siyang nagnanakaw mula sa pagsasama. Nasa akin ang pitch deck, nasa akin ang corporate address, nasa akin ang mga wire transfer. Magaling, matatag na sabi ni Angela. Ano ang susunod mong hakbang?
Tumingin ako sa bintana sa walang katapusang gritnam nga ilaw ng Maynila. Magpapakilala ako. Saan? Nahohos siyang isang malaking investor cocktail party sa Biyernes ng gabi para makakuhang seed funding. Pupunta si Maya bilang kanyang co-founder at fiancé. Isang mahinang sipol ang pinakawalan ni Angela. Isang pampublikong pagbitay. Gusto ko yan. Sigurado ka bang handa ka na sa mga kahihinatnan? Handa na ako mula pa nung unang araw ko sa EtherTech. Sagot ko, ibinaba ko ang tawag. Alas 10 NG. Pumasok si Miguel sa pinto. Mukha siyang relaxed, puno enerhiya mula sa kanyang lihim na corporate maneuvering. Hinubat niya ang kanyang suit jacket at pumasok sa sala. Huminto nang makita niya akong nakaupo sa sofa. Hey, gising ka na naman ng gabi. Hindi lang makatulog, sabi ko ng maayos. Umupo siya sa tapat ko, binubuksan ang kanyang kwelyo. Grabe, sobrang abala ako ngayong linggo. Kumusta ang mabagong investment? Tanong ko, tinitignan siya ng diretso sa mata. Nanigas si Miguel sa isang sandali, ngunit ang kanyang pagbawi ay walang kamali-mali. Anong ibig mong sabihin? Nabanggit mo na tinitingnan mo ang ilang mabagong fintech startup. Kumusta yon? Isang ensayadong tawa ang pinakawalan niya. Yon. Maganda ang takbo. Ginagalaw lang ang ilang na piraso sa board. Sa katunayan, mag-host akong isang maliit na networking cocktail hour sa Biyernes ng gabi para sa ilang potensyal na partner. Sa isang hotel? Kumislap siya. Sa Shangri-La at the Fort. Isang boring na finance thing lang. Mukhang important, malambing kong sabi. Sumandal si Miguel at minasay ang kanyang magasentido. Critical ito para sa Kimpat. Umaasa ako na pagkatapos nitong may sara, sa wakas ay kakalma na ang mga bagay-bagay at makakapagbakasyon na tayo, tayong dalawa lang. Alan ni Alan, ala ani ala, ala ani, ala ala, tumango ako, tinititigan ang lalaking pinakasalan ko. Wala siyang kamalay-malay na nakatayo ako sa labas ng kanyang lihim na opisina ilang oras lang ang nakalipas. Hindi niya alam na nabasa ko ang kanyang pitch deck, in-audit ang kanyang bank account, o kinunan siyang litrato habang bumibili ng tsondo para sa ibang babae. Matutulog na ako, sabi ko tumatayo. Sige baby, susunod na ako. Pumasok ako sa silid tulugan at isinara ang pinto, nakaset na ang laro. Inakala ni Miguel na malapit na niyang ilunsad ang kanyang napakatalinong bagong hinaharap sa Biyernes ng gabi. Tama siya sa isang bagay. Ang Biyernes ng gabi ay magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Ang maaraw bago ang investor party ay parang napakabagal. Sa ibabaw, ginampanan ko ang papel ng masipak na manager ng EtherTech at ng sumusuportang asawa. Ngunit sa loob, ang aking isip ay isang countdown clock na bumibilang pababa hanggang Biyernes 8.0 nitor. Sa opisina, halos lumulutang si Maya. Wala siyang ibang pinag-usapan kundi ang party. Noong Huwebes ng umaga, iginulong niya ang kanyang upuan sa aking mesa, hawak ang kanyang telepono. Andrea, kailangan kong fashion crisis intervention. Tumingin ako mula sa aking mga email. Anong problema? Aling damit para sa M&M launch party bukas. Ipinakita niya ang tatlong larawan, isang pulang cocktail dress, isang navy gown, at isang makinis at eleganteng puting sheath dress. Itinuro ko ang screen. Yung puti, elegante, very founder's wife ang dating. Nagliwanag ang muka ni Maya. Tama ka. Sabi ni Miguel, ang party na ito raw ang magiging turning point para sa buong buhay namin. Siguradong abala siya sa paghahanda. Tahimik kong sabi, halos hindi siya natutulog. Pero sinabi niya sa akin na kailangan kong nasa tabi niya para makilala ang mga malalaking capital backer. Nagalok akong isang pilit na tango. Nakakamangha siyang panurin na ganap na naniniwala sa isang realidad na malapit ng maglaho. Pagkatapos ng trabaho, pumunta ako sa Greenbelt. Dumiretso ako sa designer evening wear section. Hindi ako naghahanap ng isang bagay na magarbo. Nais ko ng baluti. Bumili akong isang napakaganda at perpektong pagkakatahi na itim na Tom Ford midi dress. Ito ay matalas,
sopistikado, at nagliliwanag ng ganap na nakamamatay na kumpiyansa. Nag-book ako ng blowout at makeup appointment sa isang luxury salon para sa Biyernes ng hapon. Nang tumingin ako sa salamin sa fitting room, ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi ang pinagtaksilan at umiyak na asawa na maaring inaasahan ni Miguel. Siya ay isang babaeng may hawak ng lahat ng executioner codes. Sa wakas, dumating ang Biyernes. Alas 3:00 na inayos ni Maya ang kanyang mesa na may tuwang-tuwa na tili. Alis na ako ng maaga para makanda. Have a great weekend, Andrea. Good luck mamaya Maya, sabi ko at tunay kong sinadya iyon. Kakailanganin niya ito. Umalis akong opisina 1 oras ang lumipas, pumunta sa salon at naghanda. Pagsapit na 7:30 gram, nakaupo ako sa likod isang grab car na humihinto sa Shangri-La at The Fort. Magulo ang makalsada, ngunit nang pumasok ako sa umiikot na mga pinto nga hotel, ang ingay ng lungsod ay napalitan ng tahimik at mamahaling ugong ng lumang yaman. Sinuri ko ang direktoryo para sa mga pribadong event space at naglakad patungo sa Astor Suite. Ang mabibigat na mahogani na pinto sa suite ay nakabukas. Sa loob, ang silid ay naliligo sa mainit na kulay amber na ilaw. Ang ma-waiter na nakaputing Amerikana ay umiikot na may mangga-try ngang champagne. Humigit kumulang 40 tao mayayamang mamumuhunan, tech bros at mga finance executive ay nakumpol-kumpol sa maliliit na grupo, masayang nag-uusap. Sa harap ng silid ay nakatayo ang isang projection screen na nagpapakita ng makinis na logo ang M&M Capital Partners. At nakatayo mismo sa gitnang silid, nangunguna sa isang grupo ng mga matatandang mamumuhunan ay si Miguel. Mukha siyang napakagwapo sa isang custom na midnight blue tuxedo. Tumatawa siya, nagpapakitang ganap na pangingibabaw at alindog. Nakatayo sa tabi niya, suot ang puting sheath dress, ay si Maya. Nakakapit siya sa kanyang braso, tumitinggala sa kanya na parang isang Diyos. Nakatayo ako sa pintuan sa loob ng buong 10 segundo, inobserbahan lamang ang teatro. Lumapit sa akin ang isang staff ng hotel na may hawak na clipboard. Good evening ma'am, nandito po ba kayo para sa M&M Capital event? Oh, sabi ko ng maayos. Inabutan niya akong isang blankong name tag at isang Sharpie. Kung pwede po, pakisulat na lang po. Kinuha ko ang marker at isinulat ang 2 salita sa makapal at sinadyang mga letra. Andrea de Leon. Tinanggal ko ang backing. Idinikit ito sa aking itim na damit at pumasok sa silid. Sa una, walang nakapansin sa akin. Mahinang tumutugtog ang jazz music at nakikislapan ang mabaso. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa gitnang silid, kumuhang isang baso ng champagne mula sa isang dumadaang waiter. Pagkatapos, lumingon si Miguel. Ang kanyang mata ay gumala sa karamihan at tumama sa akin. Sa isang iglap, nawala ang karismatiko at kumpiyansang CEO. Lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang panga at nanigas ang kanyang buong katawan na parang tinamaan ng kidlat. Ngumiti ako isang malamig. Matalas na ngiti at naglakad ng diretso patungo sa kanya. Napansin ng mamumuhunan na kausap niya ang kanyang biglaang pagkaparalisa at lumingon upang sundan ang kanyang tingin. Lumingon si Maya. Andrea, bulalas ni Maya. Nanlaki ang mamata sa gulat. Anong ginagawa mo dito? Huminto ako eksaktong 3 talampakan ang layo sa kanila. Tiningnan ko si Maya. Pagkatapos ay inilipat ang aking tingin kay Miguel. Hindi mo ba kami ipapakilala, Miguel? Ang boses ko ay perpektong kontrolado kalmado, magalang, ngunit sapat na malakas para marinig-inig na nakapaligid. Hindi makapagsalita si Miguel. Bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas. Tumingin si Maya nang naguguluhan sa aming dalawa. Teka, Andrea, kilala mo si Miguel? Lumingon ako sa bata at inosenteng babae na nakaupo sa tabi ko sa loob ng ilang linggo. O Maya, kilalang-kilala ko siya. Ang katahimikan sa aming maliit na bilog ay biglang naging mabigat. Ang manakapaligid na usapan ay nagsimulang humina habang nararamdaman nga tao ang tensyon. Sa wakas ay natakpuan ni Miguel ang kanyang boses, bagaman parang nasasakal siya. Andrea, please, lumabas muna tayo. Sa labas?
Humigop ako na aking champagne. Bakit? Nag-organisa kang magandang party na ito para ilunsad ang iyong bagong negosyo. Inimbitahan mo ang iyong mamamumuhunan, ang iyong mapartner. Inimbitahan mo pa nga ang iyong kabit, pero nakalimutan mong imbitahan ang iyong asawa. Ang salitang asawa ay bumaksak sa silit na parang isang life na granada. Ganap na nakakasakal na katahimikan ang bumalot sa Astor Suite. Ang jazz music ay parang nawala. Dosenang mga mata ang bumaling sa amin. Nanigas si Maya, ang kanyang mukha ay naging kulay abo. Bumitaw ang kanyang kamay sa braso ni Miguel na para bang nag-apoy ito. Asawa, nanginginig ang kanyang boses. Miguel, anong sinasabi niya? Hindi ko siya hinayaang sumagot. Lumingon ako sa grupo ngang mayayamang mamumuhunan na nakatayo sa tabi namin. Magandang gabi mga Ginu. Paumanhin sa abala sa pitch. Ako si Andrea de Leon, asawa ni Miguel sa loob ng 7 taon. Isang matandang mamumuhunan na nakasuot na tailored na kulay abong suit ang kumunot nuo ng malalim, tinitiknan si Miguel. Miguel, totoo ba ito? Mukhang isang nakulong na hayop si Miguel, pawis ang tumutulo sa kanyang nuo. Makinig kayo, ito ay isang pribadong personal na usapin. Wala itong kinalaman sa kumpanya. Sa katunayan, may kinalaman ito sa lahat ng bagay tungkol sa kumpanya. Mayos kong sabat, ang aking boses ay umaabot sa buong tahimik na silid. Ikinumpas ko ang M Capital logo sa screen. Bago magsulat ng seka ang sinuman ngayong gabi, marahil dapat ninyong malaman na ang seed capital para sa kumpanyang ito ay ninakaw mula sa aming pinagsamang marital savings. Isang kolektibong bulungan ng gulat ang kumalat sa karamihan. Nag-hyperventilate si Maya, umatras siya, tinatakpan ang kanyang bibig. Sinabi mo sa akin na single ka, sinabi mo sa akin na gusto mong pakasalan ako. Inabot ni Miguel si Maya. Maya, baby, please, hayaan mo akong makpaliwanag. Ipaliwanag ang ano, matalas kong tanong. Binuksan ko ang aking clutch purse at inilabas ang isang nakatiklop na salansan ng bank statement. Ibinaksak ko ang ito sa cocktail table sa harap mismo nga mamumuhunan. Ito ang wire transfer. Mahigit 2 milyong piso na ipinadala ng direkta kay Maya Reyes sa nakaraang taon. At isang 3 milyong pisong wire transfer para sa isang luxury condo down payment sa BGC. Lahat ay kinuha mula sa aming joint accounts. Tinitigan ng matandang mamumuhunan ang mga dokumento sa mesa, ang kanyang ekspresyon ay tumigas sa purong pagkasuklam. Ibinaba niya ang kanyang baso ng champagne. Miguel, kung pinaghahalo mo ang illegal na pondo at inilalantad ang mamumuhunan sa isang marital asset lawsuit, patay na ang kumpanyang ito bago pa man magsimula. Hindi, teka, Jim, ayusin ko to, pakiusap ni Miguel, ganap na natataranta. Tapos na tayo dito. Malamig na sabing mamumuhunan, ikinumpas niya ang kanyang makasama. Umalis na tayo. Tulad ng pagbaksak ng mga domino, nagsimulang gumalaw ang bisita patungo sa labasan. Ang grand launch party ay naging isang nakalalasong crime scene at walang sinuman ang gustong mahuli sa pagsabog. Nakatayo si Miguel sa gitnang mabilis na nawawalang silit, ganap na wasak. Tiningnan siya ni Maya, ang maluha ay umagos sa kanyang mukha, sinisira ang kanyang perpektong makeup. Sinunghaling ka sa akin. Sa loob ng 3 taon, hinamit mo ako. Lumapit si Miguel sa kanya. Maya, mahal kita, iwanan ko na sana siya, sumpaman. Huwag mo akong hawakan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga kristal na chandelier. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mamata ay punong isang mapangwasak at nakakahiya na sakit. Alam mo ba, nung ipinapakita ko sa iyo ang pitch deck? Nung ipinakita ko sa iyo ang singsing? Alam mo ba, nalaman ko noong unang araw ko sa opisina, malambing kong sabi, I'm sorry Maya. Isang pigil na hikbi ang kumawala sa kanya, tumalikod at tumakbo palabas ng Astor Suite. At pagkatapos ay 2 na lang kami. Kami ni Miguel ay nakatayong mag-isa sa gitna ngang malawa na walang laman na ballroom. Ang logo ng M Capital ay kinukutya siya mula sa screen. Ang kanyang imperyo, ang kanyang pangalawang buhay,
Ang kanyang buong maingat na binuong realidad ay nakalatag na abo sa kanyang paanan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang nga mata ay nagaalap sa halo-halong galit at lubos na pagkatalo. Masaya ka na ba? Sinira mo ang lahat. Tiningnan ko ang lalaking minahal ko sa loob ng 7 taon. Wala akong naramdamang galit. Wala akong naramdamang kalungkutan. Naramdaman ko lang ang isang napakagaan na pakiramdam. Wala akong sinira, Miguel. Kalmado kong sabi. Ikaw ang nagsindi ng posporo. Binuksan ko lang ang pinto para makita na lahat ang apoy. Tumalikod ako sa kanya at lumabas ng suite. Ang mahabang pasilyo ng Shangri-La ay parang mas tahimik kaysa sa ballroom. Ang pagklik ng aking mata kong sa marmol na sahig ang tanging tunok. Pagdating ko sa lobby, lumabas ako sa malamig na hangin ng gabi. Ang lungsod ay maingay pa rin, magulo pa rin, at patuloy pa ring sumusulong. Huminga ako ng malalim. Nag-vibrate ang aking telepono sa aking clutch, si Angela iyon. "O, kumusta?" tanong niya. Tapos na, sabi ko, habang pinapanood ang isang taxi na humihinto. Nawala ang ma-investor, nawala ang babae. Isang matagumpay na tawa ang pinakawalan ni Angela. At ang pera? Ang pera ay atin ng paglalabanan sa Lunes. Umuwi ka na at magbuhos kang isang basong alak, Andrea. Karapat dapat ka diyan. Sumakay akong taxi pabalik sa aming apartment sa Begechi. Nang buksan ko ang pinto, napakadilim ngang lugar. Hindi ko binuksan ang mailaw. Dumiretso ako sa balkonahe, natanaw ang mailaw ngang lungsod. Ang hangin ay matalas. Hinahampas ang aking buhok sa aking mukha. 7 taon ng pagsasama, 3 taon ng pagtataksil, at ilang linggo lamang para sunugin ang lahat. Bandang hating gabi, narinig kong bumukas ang pinto sa harap. Pumasok si Miguel. Wala na ang kanyang tuxedo jacket. Maluwag ang kanyang kurbata. Mukha siyang isang multo. Nakita niya ang aking siluet sa balkonahe at lumabas para samahan ako. Nakatayo kami ng magkatabi sa dilim, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas mabigat kaysa dati. "Kailangan mo ba talagang gawin sa ganoong paraan?" Ang kanyang boses ay ganap na hungkag. Sa harap ng lahat, hindi ko siya tiningnan. "Kailangan mo ba talagang magsinungaling sa aking harapan sa loob ng 3 taon? Kailangan mo bang nakawin ang ating pera para bilhan siya ng buhay?" Hindi siya sumagot. Humawak siya sa rehas ng balkonahe, namumuti ang kanyang ngabuko. "Pasensya na, Andrea, huli na para diyan." Sabi ko, ang boses ko ay walang anumang emosyon. "Gusto kong diborsyo. Ipapadala ng aking abogado ang mga papeles sa Lunes. Ibenta natin ang apartment na ito at isasauli mo ang bawat sentimo na kinuha mo mula sa ating joint accounts." Ipinikit ni Miguel ang kanyang mata at dahan-dahang tumango. Wala nang laban na natitira sa kanya, walang kasinungalingan na natitira para sabihin, alam niyang lubos siyang talunan. Tumalikod siya at pumasok sa loob. Iniwan akong mag-isa sa dilim. Nanatili ako sa balkonahe sa loob ng ilang minuto, nakatitig sa walang katapusang kalawakan ng Metro Manila. Hindi ko pa alam kung ano ang eksaktong hitsura ng aking hinaharap, ngunit habang pinapanood ko ang mailaw na sumasalamin sa madilim na tubig, isang bagay ang sigurado kong alam. Minsan, ang pagsunog sa lahat ay ang tanging paraan para makapagtayong bago.